Sir Diwa, magandang umaga. Happy New Year po sa inyo. Si Joel Sobel po ito. Magandang umaga, Joel, at sa lahat ng ating mga nakikinig. Bagsak po ang investor confidence at halos zero investment ang pumasok po sa bansa matapos pumutok ang flood control measures nitong 2025. Meron din po ilang mga creditors ang pumigil ng kanilang pagpapautang matapos malaman yung extent ng pagnanakaw po sa pamahalaan. Bumagsak din po ang piso laban po sa dolyar, all-time low. Ano ba inaasahan natin sa larangan po ng ekonomiya para sa taong 2026, Sir Diwa? Makikita po natin ang pagbagsak nga ng confidence, trust, hindi lamang ng mga mamumuhunan mula sa ibang bansa, kundi maging dito sa ating bansa. Sa katunayan, pag tinignan natin yung sinasabi nating capacity utilization, ito po yung kapag ang iyong negosyo ay nag-i-expand, okay? Ang reading doon sa tinatawag nating capacity utilization ay tumataas. Ito po ay bumababa sa ating bansa. Ganun din yung sa mga tinatawag nating advanced indicator like Purchasing Managers Index. Ito po yung mga pagbili ng iba't ibang mga supply ng mga negosyo. Kapag lumampas po yan ng 50, expansion. Pag below 50, nagko-contract ang produksyon, lalo-lalo na ng manufacturing sector. Ano po ang mga sinasabi ng mga tinatawag nating advanced indicator na ito? Ang confidence o trust ng mga mamumuhunan ay bagsak. Kaya yung iba, sa halip na mag-expand, ay either steady o kaya wait and see. nagbabawas. Parang wait and see attitude muna tayo, no? Sir Diwa, parang ganun. Oh. Nagbabawas ng Nagbabawas mga pa. empleyado, nagbabawas ng scale of production. Kaya nakita natin doon sa third quarter ng 2025, bumagsak, nag-slow down ang ating economy from 5.4 to 5.5 second quarter, tapos third quarter, 4%. Ang inaasahan ng maraming, kahit na ng ating pamahalaan, at saka yung tinatawag natin mga international financial institutions like IMF, World Bank, pati yung AMRO or ASEAN ASEAN plus 3 Macroeconomic Research Office sa Singapore, ibinagsak po nila yung kanilang forecast sa 2025. Kahit na sa 2026, itong taong ito, ay halos 5.2, 5.3% lang ang inaasahan nilang paglago ng ating economy. Unless the government is able to resolve the issue of corruption and bad governance, napakahirap pong i-restore o ibalik ang tiwala ng mga mamumuhunan at ang negosyo sa ating bansa. Kaya ang aasahan po natin sa taong ito at sa darating pang panahon ay patuloy na slowdown ng ating economy. Oh, At no. dyan po nakasalalay yung paglago, employment, at pagbuti ng ating kabuhayan dito sa Pilipinas. So dapat political front muna bago susunod na po yung economic front pagka naayos po yung ating problema sa politika at problema po sa Tama po yun. Kasi bakit ka naman papasok sa isang ekonomiya o sa isang kabuhayan na alam mo na yung pera para sa infrastructure, yung pera para sa public education at public health, diyan nakasalalay ang human capital development. Diyan nakasalalay kung lalago o hindi ang ating ekonomiya. Bakit ka papasok sa isang ekonomiya na alam mo na yung pamahalaan ay hindi ginagamit yung budget para dun sa kinauukulang gastusin na kinakailangan mo para lumawak halimbawa ang connectivity sa bansang ito. Lumawak yung mga roads and bridges na makatutulong sa iyo sa pagmamarket ng iyong mga produkto. Yan ay kaugnayan sa politika. Kung sa tingin nila ay hindi maaayos ang pamamahala sa ating bansa, bakit ka papasok sa ekonomiyang yun? Okay. Meron pong mga pangyayari din po sa pamahalaan na hindi masyadong nalalantad. Gagaya po ng sa panahon na
marami hong mga bansa ang pinipigil, nagtitipon, nag-iimpok ng kanilang gold reserve. Nagulat din tayo, malaman natin, ang Bangko Sentral ay nag-unload po ng napakalaking halaga ho ng ating gold reserve. Anong dahilan kaya nito, Sir Diwa? At may epekto ba ito sa ating ekonomiya? Well, ang pagkakabenta naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng ilang toneladang ginto ayon sa Bangko Sentral, yan po, at ako ay naging bahagi ng Bangko Sentral sa loob ng 41 taon, bahagi po yan ng tinatawag nating Gross International Reserve Management o Reserve Management. Mhm. Maaaring hindi naging maganda ang resulta ng desisyon ng Bangko Sentral na magbenta kasi right after na nagbenta ang ginto ay tumaas ang presyo ng ginto. Naku. Ngunit hindi natin pwedeng sabihin na ito ay naging isang manifestasyon ng corruption or bad governance. Kasi nung ibinenta yung gold na yon, ipinalit lamang ng cash o kaya ng dollar na napagbentahan sa gross international reserves ng bansa. In other words, wala naman pong nawala. Dahil nagbenta ka, dati ang gold mo ay isang bahagi ng reserve. Sabihin natin, 100 million. May presyo yung gold mo, 100 million. Binenta mo, nawala yung gold mo, pero ang pumasok naman ay Pera. dolyar. Mhm. Kaya kung ang gross international reserves mo ay halimbawa $110 billion, of which ang gold ay 100 million, nawala yung 100 million in gold, subalit dumami naman yung foreign exchange mo ng 100 million. So ang suma total nun, 110 billion pa rin. Okay. Yung binabanggit po na ang forecast po natin para sa ating GDP is about 5 point ano ba, Sir Dio? 5.4. Ang average for the first 3 quarters of the year ay 5%. So kung ang target ng bangko ng gobyerno ay 5.5 to 6.5, kinakailangan po lumago ang ekonomiya natin ng last quarter of the year, fourth quarter of 2025 ng at least 7% para ma-achieve po natin yung Naku. pinakamababang forecast, yung 5.5 to 6.5, yung 5.5. Kinakailangan lumago ang ekonomiya ng mga 7%. Hindi Para naman ang po average, hindi naman natin yung lower nakamit end yun, of Sir the Diwa, target. di ba? Hindi naman natin nakamit yun itong last quarter. Hirap nga tayo sa wala pa ho 5.4 tayong data. Wala pa ba? Subalit napakahirap po na sabihin na maaari tayong lumago ng 7%. Kahit na nagkaroon tayo ng Christmas and New Year's holiday, nagpadala ang mga OFWs natin ng mas maraming salapi. Napakahirap pong sabihin kasi nga, base dun sa binanggit din ninyo na bumaba ang tiwala ng mga mamumuhunan, kaya yung foreign investment at saka yung private investment spending bumaba, napakahirap pong asahan na tataas ang ating fourth quarter real GDP. Alright. Sir Diwa, salamat sa oras po ninyo. Happy New Year. Hanggang sa uulitin po. Maraming salamat din at pagpalain tayo ng Panginoon sa bagong taong ito.